Good afternoon everyone. Nag-prepare ako ng timeline for a quick history of the three countries, which is the Panama country, Mexico country, and Dominican country. Una is the Panama country. So, nung pre-colonial era daw, is meron na talagang various group or indigenous group ang naninirahan sa bansang ito, and meron na din silang sari-sariling culture, tradition, and ways of life nila dito. And nung 1500s naman is everything changed. Nagkaroon ng malaking pagbabago sa bansang ito dahil ito yung panahon na sinakop sila ng mga Espanyol. And napasa ilalim sila sa isang administrasyon na tinatawag nilang Viceroyalty of Peru. Ito ay tinatag ng mga Espanyol. Ang purpose nito is para lahat ng mga kayamanan tulad ng ginto or mga silver ng bansang Panama is matransport nila sa kanilang bansa. And noong 1821 naman is ito yung panahon na nakalaya sila sa ilang dekadang pananakop ng Espanyol sa kanila. And after nito is naging part na agad sila ng Gran Colombia. So, ang ibig sabihin nito is para pag-isahin ang bansang Panama and Colombia. So, ito yung sinakop sila ng bansang Colombia. And noong 1903 naman, pagkatapos ng ilang dekada ulit na pagiging under sa bansang Colombia ng bansang Panama, is nakalaya sila sa tulong ng United States. Pero hindi nila ina-expect na sa 1914 na yung palang pagtulong sa kanila ng United States noong 1903 is meron palang kapalit, which is gustong maging under o maging kontrolado ng bansang United States ang Panama. So, gusto nilang gumawa ng kanal or ng Panama Canal dun sa isthmus talaga. Para magkaroon ng mabilis at madaling access ang US sa Pacific from the Atlantics when it comes to trade or sa kalakalan nila. And nung 1860s and up until now is sunod-sunod na dictatorship of militar to democratic ang nangyari sa bansang Panama. So, sa kabila ng kanilang problema or sa pagiging pangit na sistema ng politiko nila or politics nila is yung ekonomiya naman nila is tumataas or nananatiling mataas dahil nga nagkaroon sila or pinasok sila ng mga or dinadaanan din sila ng mga trade or gawa ng Panama Canal. Dominican. Noong 1492 sinakop rin ng mga Spanish ang bansang Dominican. So pinamunuan ito ni Columbus, and yung pagsakop nila is malaki rin ang pagbabago nangyari sa bansang Dominican. Isa na dito ang culture nila. Ang culture ng Dominican, and noong 1821 is nakalaya rin naman sila sa pananakop ng Espanyol. Pero noong 1821 is agad-agad din silang sinakop ng Haiti, na halos ilang dekada silang sinakop. At sa ilang dekadang pananakop sa kanila ng Haiti is napansin nila na humihina na ang pananakop sa kanila or hindi na ganoon kahigpit. Kaya napagkasunduan nila na magkaroon ng war against sa mga Haiti, and noong 1844 is napagtagumpayan nila at nakuha nila ang kanilang kalayaan laban sa Haiti. Sa ilang dekadang kanilang pagiging independent country is noong 1916 naman is sinakop sila ng United States, and naging under sila ng United States ng almost 8 years, and noong 1924 is nakalaya din naman sila sa bansang United States. And noong 1930, pinamunuan sila ni Rafael Trujillo. Isang Dominican rin, and yung pamumuno niya is brutal at masama na nagdulot ng kaguluhan sa bansang Dominican. So dito nagkaroon ng war or revolution na maraming mga Dominican ang nagagalit sa kanya dahil sa hindi maayos na pamumuno niya. So noong 1961, dahil nga hindi siya mapababa sa kanyang pwesto, isang grupo ng mga lalaki
ang bumaril sa kanya na kanyang ikinamatay. Noong 1965 naman, nagkaroon ng civil war sa bansang Dominican na dito ay nakialam na naman ang United States na nagkaroon ng malaking kaguluhan na uli. Noong 2020 naman is nagkaroon ng pandemic na ang pandemic na ito ay isa sa kasaysayan nila na malaki ang naging epekto sa kanilang bansa. Mexico. Noong 1519 dumating si Cortez, isang Spaniard na mananakop. Dahil dito, nagkaroon ng malaking changes na nangyari sa bansang Mexico. Ilan lamang dito ay ang kanilang culture, government, and pati na rin ang kanilang civilization. Noong 1810, nagkaroon ng laban or war against sa mga Espanyol. Dahil dito napagkasunduan ng buong Mexico na magsanib pwersa upang makalaya sa mga Espanyol, and pinamunuan nito ni Miguel Hidalgo. 1821, sa ilang dekadang kanilang pakikipaglaban is nakamit na nila ang kanilang kalayaan. 1846 to 48 is sa ilang dekada nilang pagiging independent country, nagkaroon pa rin sila ng crisis or problemang hinaharap. Isa na rito is yung kawalan ng kanilang fund or budget ng government upang bigyan tulong ang bawat mamamayan ng Mexico. Dahil nga sa laki ng sakop ng bansang Mexico na humigit kumulang na 4.5 million square kilometers is hindi nila naabutan halos lahat ng tulong or ng mga pinansyal. So dahil dito is nagkaroon ng malaking kaguluhan. Maraming mga tao ang mga nagrebelyon. Kasabay din nito yung nagkaroon ng hindi magandang kasunduan ang Mexico sa bansang US. Dahil ang US ay meron silang inherited southern to western border part, ay hindi ito hindi umagri ang Mexico na makapasok sa bansa nila ang bansang US. And dahil dito nagkaroon sila ng labanan or war. Sinabi ng US na bibilhin nila ang ilang territory ng Mexico. At sa bandang huli is natalo ng US ang Mexico, kaya wala silang nagawa at kusa nilang naibigay ang ilang parte ng kanilang teritoryo. Noong 1910 naman is nagkaroon ng revolusyon against sa pamumuno ni Diaz. Isa siyang pinuno na malupit, walang puso at marahas, dahil dito nagkaroon ng hindi pantay-pantay na pagkatao. Noong 1929 naman is nagkaroon ng pagbabago. Dito na sila bumabangon dahil sa mga nangyaring mga pananakop sa kanila sa mga nagdaang taon. And noong 1994, nagkaroon naman ng NAFTA, which is ito yung North American Free Trade Agreement. Isa tong agreement ng tatlong bansa, which is yung United States, which is yung Estados Unidos, Mexico, and Canada. Ang goal nila dito is para magkaroon ng free trade agreement sa tatlong bansang ito. And noong 2018 naman is nagkaroon sila ng bagong pinuno na maayos na si Andres Manuel, which is si Andres Manuel is isa siyang naging pinuno ng Mexico na naka-address ng kanilang mga problema. Panama's culture analysis. Traditions. Family values are very important in Panamanian cultures. Panamanians are known for being warm and hospitable. Traditional clothing includes the fulera dress for women, often worn during festivals. Carnival is the biggest and most vibrant festival in Panama, celebrated in various cities, but Las Tablas hosts the most famous and extravagant celebrations. The event lasts for 4 days and includes parades, colorful costumes, music, and water trucks used to spray on people during the festival. Language. Spanish is the official language. English is also commonly spoken. Unique customs.
Unlike many cultures, Panamanians families do not typically eat meal together at a single table. Family members often eat at different times and in different places within the homes. They usually buy ingredients only for one meal at a time, instead of stacking up for multiple meals. Mexico. Lastly, we have Mexico. One of their known traditions is taking siestas or afternoon naps, especially after lunch. It's part of their slow-paced, relaxed lifestyle. Also, kapag birthday ng bata, laging meron piñata, a decorated container filled with candies and small gifts na binabasag ng celebrant habang nakapiring. For festival naman po, the most iconic one is Dia de Muertos or the Day of the Dead. Instead of being sad, it's actually a vibrant celebration where they honor loved ones who pass away. They build colorful altars, offer food, and play music, parang reunion with spirits. Ang language naman po nila, official language is Spanish. But they also preserve more than 16 indigenous language like Nahuatl and Yucatec Maya. Ang unique custom naman po nila is how they greet people. Physical contact is a must, like hindi lang basta hi or hello. Kung strangers, handshake muna. Pero kung friends, isang beses sa cheek is common. Same goes pag aalis. Panama Canal. Ito ay nakaugnay sa Atlantic at Pacific Ocean. Sa paligid ito may mga saysayang lugar, natural parks, cultural site at lively experience sa lungsod na pwedeng tuklasin ng mga turista. Ang Boiling Lake sa Dominica ay isang maliit na bumubulwak na lawa dahil sa volcanic activity. Kailangan ng matinding hiking papunta doon pero sulit dahil sa kakaibang experiences, puro steam, amoy sulfur at napakagandang tanawin. Chichen Itza sa Mexico, isang mahalagang cultural archaeological sa sinaunang civilization Maya. Tampok ang pyramid ng Kulkan, pinapakita nito ang kagalingan ng mga Maya sa astronomiya at architecture. Maring mag-book ng guided tour mula sa Cancun or Merida, o mag-self-tour mula sa Valladolid para makaiwas sa init at dagsa ng tao. Panama is a narrow isthmus in Central America, connecting North and South America. Its geography defined by a central mountain range, the Continental Divide, and running its length. This range is the eroded remains of an ancient uplift with peaks formed by a volcanic activity. The highest point is Volcan Baru at 3,475 meters and 11,401 feet. The country's climate is tropical with high humidity and little seasonal temperature variation. Rainfall varies significantly across the country, with the Caribbean side receiving considerably more than
the Pacific side. The Panama Canal, a crucial waterway, cuts through the isthmus. So, ang Panama ay isang makitid na istmo o isthmus sa gitnang Amerika na nag-uugnay sa Hilaga at Timog Amerika. Dominica, known as the Nature Island of the Caribbean, is a volcanic island in the Lesser Atlantis with a rich mountainous landscape covered in a dense rainforest. Its highest point is Mornea Plateaus, which rise to 1,447 meters. The island has a tropical rainforest climate with abundant rainfall, especially on the eastern windward side. Dominica is also prone to hurricanes and has suffered significant damage from this storm in the past. Mexico is a large country in North America, encompassing diverse geographical regions. It stretches from the arid deserts of the north to the lush rainforests of the south. The country is dominated by a central plateau, surrounded by mountain ranges, including the Sierra Madre Occidental and Sierra Madre Oriental. Mexico's coastline extends along both the Pacific Ocean and the Gulf of Mexico, creating a variety of coastal ecosystems. Mexico's climate varies greatly depending on elevation and location, ranging from desert to tropical. The country is also home to numerous volcanoes, some of which are still active.